day. Thousand years later. So, yun guys, nagpipas na ako dito sa dormitory, sa refectory. And nag-release na ako ng portafo after waking up early in the morning. So, in this dormitory, dito ako natuto maging independent, maglinis sa sarili, maglaba ng sarili, and all, mag-budget sa sarili guys. So, halos 8 years ako nagtira dito guys, student to nursing review. So, nag-aral kasi ako ng pangalawang degree. So, yeah, kagising ko lang. My lips is so dry and nagka-pimples ako kasi syempre pwede po aral sa doon. Nagka-pimples ako kung paunti-unti pa isa-isa yan guys. Hindi naman marami siyang tumubo. Pakonti-konti lang. So, yeah. In this dormitory, napakatahimik dito except na lang may mga pasaway na maingay. So,
I am comfortable here because solo ko yung kwarto with CR and all. Medyo malaki naman yung kwarto ko para siyang studio type condo. So guys, I highly recommend this dormitory, especially if you want to focus on your studying. So yeah, so as far as nasabi ko sa previous vlog ko, hirap pumasa sa board exam ng registered nurse guys. So ang problema ko pala is shading. Masyadong light ako mag-shade. So nasanay kasi ako gumagawa ako ng mga sketch plans. Lighter lang talaga ako pagdating sa ballpen. Hindi ako nagda-dark and shading. So, yun ang yung problema ko. But right now, I am practicing so hard na mag-shading para lang makapasa sa board exam. Sinabi na sa akin ng proctor to na masyadong light yung aking shading sa Scantron. So, yun. Kailangan ko daw i-darken. So, yun. That's all. So, I'll be showing you my life in this dormitory ng mga madre living alone or single room with CR2 guys. So, yeah, ayoko kasi ng masyadong distraction. May kasama ka sa kwarto tapos maingay isa dadala mga friends which is nagpapahinga ka na nagpo-focus ka sa study kasi gusto mo makapasa. Ganun kasi akong bata mag-aral. Ayoko ng istorbo. Sa study ko. So, yun lang guys. Yun na ba sabi ko guys? Storya tayo ngayon, portion. Kwarto ko, kahit hindi ko ipakita sa lahat ng tao, nagro-rosary talaga ako sa kwarto ko guys. Ngayon wala akong ginagawa. I effort myself na mag-rosary before going to sleep. Yun yung the best time. Tapos kahapon, 4,000 na ang may corona dito. Parang kahit tayo naka-quarantine, pataas ang pataas pa rin ang... Naman kasi guys, sa YouTube din sila nanood yung nasa hospital eh. Talaga yun para mapanood natin siya sa buong mundo through YouTube channel. Meron din Facebook guys. Buti na lang, napanood ko yung Orbi It Orbi na yun guys. Ayun. So yeah. See you later. 2,000 years later.
Guys, katapos na ng lunch. Malulugod na ang aking phone. Ito na lang, bumili ako ng ganito. Guys, dapat pala dalawang binili kong electric fan na natin. Charge. Yung isa kasi nito, actually dalawa to. Isang blue at isang orange. Yung blue, pinacharge ko dito sa dorm. Nalubat na kaagad. Hindi ko alam kung bakit hindi na siya nag-charge. Pero nasa bahay siya. Baka naman battery lang. Battery lang guys yung problema. So, ito, yung kasi mura lang 150 sa Lianas. Pero ito, binili ko to sa CDRP. Kaya matibay. Pero sabi ng mga kaklase ko, baka ganito yung battery. Yung aking electric fan ako nito. Yun ang sabi ng mga kaklase ko. Kaya bumili na lang daw ako ng battery. Okay, nakakabili ng battery nito sa electric fan na chargers. So guys, today is Friday. Holy Friday. So kami sa amin, pag Holy Friday, nasa bahay lang kami. Nagdadasal, tapos pag alas 12, kasi kami sa barangay namin, although sa bayan, pinakang bayan ng meron tong parada na natawag. Pinaparada si Papa Jesus na inahampas mo ganun. Tao siya. Taon-taon merong taong ginaganon.
Sa amin, sa barangay namin, meron din kaming tradisyon na ganun. May sarili kami Jesus. Pero hindi sa amin yun guys ha. Jesus dati na. Hindi ko lang nawala kasi yung video. Okay, hindi ko nagawa ng video. Kasi marami naman ang aking memory. Tapos guys, sa amin barangay may Jesus. Tapos meron siyang part na niluluhuran pag pinapalo siya. Yun. Doon kami lumalabas ng bahay pag dumadaan siya. Tapos may mga nagkakampalo sa hangin. Yan. After nun, nasa loob lang kami ng bahay, bawal lumabas. Pero yung iba nagalabasan sila. Kasi sa amin, ang paniniwala namin sa amin family, pag lumabas ka ng Biyernes Santo, saktong alas 12, may mga labasang ahas. Totoo guys, maraming ahas na lumalabas pag Biyernes Santo, alas 12. Nilalabasan siya sa karsada. Tumatawid, kaya maraming na-aksidente. As in, super. Di pa kasi ako nagpa-vlog na di ko. Meron na akong idea nun. Na-vlog ko na yung mga bagay na. Pero totoo guys. Di ba nakatapat na? Basta alas 12, nagalabasan ahas, hanggang sa mamamatay sa Jesus. Nagalabasan siya. Kasi sa aming lugar, sa kabila ay malaking palayan. As in, green field siya. Tapos highway kami, national highway kami nakatira. Yung highway doon, green fields, di ba? Dumadaan doon yung mga ahas. Sa kalsada, kaya maraming na-aksidente doon. Kamisan dahil sa ahas. Dapat yung electric fan ko. Ginagamit ko lang ng power bank. Siguro matatawa kayo, di kayo maniniwala, pero promise, doon sa aming lugar gano'n ang maraming nagalabasan pag Biyernes Santo guys. Marami kasing kasabihan sa amin, maraming kababalaghan. Tapos meron pa sa amin, sa ibang, di ba, 6 towns sa amin sa Marinduque. Meron pa doong lugar na, I think sa Pateng, Gasan yun, guys, na pag Biyernes Santo, meron siyang exhibit na may mga anting-anting, may yung albularyo. Totoo guys.
tuwing mamamatay si Jesus, nandun sila alas 12, ganun. Tapos meron silang tradition, like para hindi ka magkasakit, kailangan mong uminom na basta may pinapainom na gano'n. Di man sa amin lugar, kami kasi mugpo. Mas malupit doon sa lugar na yun, guys. Kasi mas marami doong manggagamot eh. Para daw hindi magkasakit, kailangan may inumin na gano'n. Yung Biyernes Santo hindi ko na lumalabas ng mga. Maraming lumalabas yung Biyernes Santo. Kakaibang tao. Then, bawal maligo after 3 p.m. Pag Biyernes Santo, after 3 p.m. patay na ang Diyos. Bawal nang maligo sa amin. Yun ang sinabi sa amin ng lola at lola. From lola ninunuan ko pa, guys. Kasi, patay na si Jesus, marami siyang sugat. Tapos maliligo kami. Pag kami doon naligo, guys, magkakasakit kami next year. Kaya kailangan namin mag-ingat. Kaya alam nyo, guys, again and again, katulad sinabi ko kanina, hanggang Sabado, diba, patay ang Diyos, Linggo pa lang maliligo. Kaya pag Sunday, ang dami sa dagat, puno yung dagat sa Marinduque, lahat ng tao nasa dagat. Kasi na-celebrate nila yung pagkabuhay ni Jesus. Ganun. Dapat may handa ng pagkabuhay niya. Sa amin, guys, meron pang story na yung pag-Friday na. Naniwala kayo sa aswang. Kasi Friday, malakas daw ang superpowers ng mga yan. Tsaka ng ibang mga black magic na meron dyan. Kaya kami pinapalabas. Sandang kami sa mga namin sa gano'n, kanalabas kami pupunta ng bayan. Kami nabili na namin yung pagkain namin ng Biyernes. At Saturday, Linggo pa lang kami lalabas. Tapos ang simba, alam ko may simba alas 12, alas 3. Dito sa door may simba ng 1 and 7. Nakita ko doon sa baba, pero hindi ako pupunta. Dito na lang ako sa room, nanonood ako ng Misery po. Francis I respect naman na to be isolated and quarantine and nasisilbi itong panata ko sa sarili ko. Nagdadasal ako ko. Hindi ko na-record yung last part. Yung story ako na, guys, na tuwing Friday na after 3 p.m. bawal maligo kasi after mo maligo nun, maybe this year or next year, magkakasakit ka ng malubha. Matindi, guys, na sakit. Kaya, yun na-tested na paniniwala sa amin yun, guys. From kanunuan pa namin yun, guys. Tapos, yung mga naliligo lang doon ng after 3 ay yung may mga anting-anting, yung mga may powers, mga albularyo, white albularyo, sila lang yung naliligo doon na after 3 p.m.
Pero pag naligo sila ng ganoon, tapos hindi nila nakayanan yung powers, namamatay guys. May mga story na gano'n na kapag naligo itong may anting-anting na to at hindi nakayanan yung powers guys, namamatay. Kaya kami lahat doon bawal maligo after 3 p.m. Sa tradisyon na ng family namin pag mahal na araw. Ewan ko sa iba kasi sa Gasan, doon sa lola, sa father side ko ganun din. So it means sa ibang lugar ganun din. Kaya after 3 p.m. bawal maligo. Kasi dati noon, nung ako, naligo ako noon, nagkasakit ako din. Nung malubha. Yun guys. Nung nagka-pneumonia ako. Severe pneumonia yun. 2006 yata yun. Siyempre, bata pa ako, hindi naman ako kaya yun. Simula noon, hindi na ako naliligo after 3 p.m. Mahirap na magkasakit, guys. Yun yung na-respeto namin tradition. Tapos, meron doong lugar na malupit, guys, na istorya ng pinsan ko. Di naman ako doon nakatira. Pinsan ko kasi nandun. Meron tong lugar na pag alas 12 ng tanghali, Biyernes Santo, nandun lahat yung mga white, albularyo, yung mga manggagamot, yung mga may anting-anting. Tapos meron silang pinapainom na hindi ko alam kung ano yun. Kwento lang ng pinsan ko kasi siya, uminom siya. Hindi ko alam, nakalimutan ko na yung term guys. Kasi yun daw ay para siya, maging healthy. Kung may sakit ka na malubha, pwede mo siyang inumin para maging healthy ka. Guys, yun yung ginawa lang nila na mga herbal soap, herbal, hindi ko alam kung ano. Pag 3 p.m., 6 p.m., wala nang nasa labas. Pagpatayo na ang Diyos sa amin. Kasi maraming lumalabas. Maraming mga malalakas na kapangyarihan lumalabas. Pero, nakakatawa guys, yung mga ganitong story. Pero, maniniwala kayo. Maniniwala ba kayo? Pero, for me, based sa akin, naniniwala ako. Kasi nga, meron nga kasi nung dati na tricycle na hinahabol ng ibon. Nakakatakot, diba? Kaya lahat kami kabahay lang. Paggabi, pagpatay ang Diyos. Dito sa Manila, hindi yun uso yung ganun, pero yung mga tradisyon na ganun, masyado sa amin. Makaluma, konserbatibo pagdating sa Holy Week. Medyo parang ang weird, no? Siguro kung kayo taga Manila, pupunta kayo sa amin, ganun. Kung kayo maniniwala, siguro pupunta pa rin kayo. Pero as respect sa tradition, hindi kami ganun, mga taga Marinduque. Kaya siguro yung iba ganun din after 3, pero sa amin, sa Gasan, sa amin lugar, sa Mugpo, sa amin, tsaka sa mga pinsan ko ganun din. Siguro sa iba ganun din. Kaya nakita mo guys, wala nga yung coronavirus pa sa Marinduque guys. Hanggang ngayon guys, walang case of coronavirus doon. Yung coronavirus doon na yung isa guys, bata, nagaling yun sa Manila. Pero after 1 week, nawala siya. Wala na siyang corona. 3 times siyang tenes. Wala na after 1 week. Yung lalaki, pasaway siya guys. Taga Manila siya. Pumunta siya ng Marinduque, tumakay siya like para hindi siya ma-checkpoint. Sumakay siya sa yung container van na close.
doon siya, sumama siya doon sa mga product, ganun. Isa naga-delivery. Hindi alam nung ano, guys. Siya pala yung may corona. Pero wala na akong story dito. Late na. Tapos wala na niya sa kanya. Basta naka-isolate siya doon. Tapos, ayun. Yun ang masasabi ko tuwing Friday. Sa Marinduque. Sa amin, park. Kasi lalo na sa Cartigasan, iba, mas yung tradition nila doon is walang ligo-ligo yata doon is Sunday panligo doon. Kasi totoo na tested na kapag naligo ka after 3, ordinaryong tao ka, magkakasakit ka ng maluha. Yun lang masasabi ko. Tapos tingnan ko na dito kung meron ng misa dito. Kasakit ko nga pala sa inyo, guys. Nung ako'y ginamot ng albularyo, nung ako'y may severe pneumonia, nagkwento siya sa akin, may ginamot din siya na nagustuhan ng tatanggalin ko yung samples. Nagustuhan yung babae ng nakatakot mo. Yung nanggamot sa akin ay taga ibang lugar yan, guys. Tinawag mo siya. Ang tawag sa kanya ay ama. Hindi man sinasabing pangalan, basta ama. Dito na ako sa 2,000 years later. pimples ko. Inulit ko yung aking video kasi nawala. Na-record kasi may yung camera ko, guys. So, ayun. Natulog ako kanina. Then, nagising ako alas 5. Tapos, nagpahinga ako kasi, di ba, pag bagong gising may iba rin ang ano. Ayun, nagpahinga ako, nag-rest ako. Tapos, nag-chat ako sa mother ko. Tapos, ayun.
Please watch my vlog, guys. Tingnan nyo, guys, habang kumakain ako dito sa dorm. Napaka-quiet ko. Simple lang naman. Habang kumakain ako, 'di ba? May nare-record ako, guys. Marami nagkukwentuhan. Kayo nang bahalang humusga kung ano yung pinagkukwentuhan nila. Napakalakas, guys. And yeah, about sa bayad ko ng dorm, bayad na ako ng dorm kasi hanggang April yung kontrata ko. So, last month ko ngayon, dapat renew ko, early renew ako eh. Since lockdown, may na ako magre-renew. Kasi ang aking rental is nanggaling sa parents ko sa ibang bansa. Sila nagbabayad ng rent ko. Kaya, ang renew ko ay May na, first week of May. Kaya okay lang naman yun kasi, diba, at least bayad ako ng April. And, ang aking contract ay nirenew ko noong December. Yung binayad ko ng December ay yung April. So, 4 months ang kontrata ko ngayon dito sa dorm. Tapos, renew ko ng May na lang. Buti na lang, hindi ko din akalain na mangyayari yung ganito. Na buong April is magkakaganito. Although, nung January, may mga virus na akong balitaan. Pero hindi ko alam na pupunta dito sa Philippines. Ayun, guys. As you can see, ang lakas-lakas, diba? Kasi, it's up to you to judge what you hear from that while I am eating quietly. So, kasi maraming tao nagsasabi na lupa ako, ganyan. Now, I am vlogging myself and showing to you who am I. I am very conscious about what is going on. I am not unconscious of what others says to me. I am conscious. I am just taking it for granted because I'm looking forward for a positive side of it. So, naalauna ng Mass sa province, sa Marinduque, sa Cathedral, Buwak Cathedral, Immaculada, sa Buwak. May misa sa kanila alauna. So, ang ginawa ng Catholic Church doon, ng mga taong simbahan, gumawa sila ng live na misa na kung saan lahat ng mga taga Marinduque ay manonood sa kanila. Kasi, sumusunod sila sa social distancing, guys. Yun. Kaya lahat ng tao, nanood sila doon kanina. Nanood ako kanina. Tapos, nakatulog na ako ng mga 3 yata. After ng mga 2 or 2:30 or 2:00. Ayun. Nakatulog na ako. Ang daming nanood. Live kasi siya eh. So, ayun, kahit nasa bahay, sa province namin, may live misa kami sa Buwak Cathedral. Sa Facebook nilagay ng Buwak Cathedral. Gumawa sila ng page para kahit nasa loob ng bahay, makapakinig sila ng misa. Ayun, yun ay mangyayari ngayon, bukas at sa linggo para sa mga tao para hindi na sila lumabas kasi mahirap na kasi din talagang pinag-iingat natin talaga. Ayun, tapos natulog ako, na-miss ko yung province tuloy. Ayun, sarap ng tulog ko. Tapos ngayon naglalaro ako ng Coffee World, pampatanggal stress. Kasi pag-iisipin mo yung mga virus na yan eh, baka ikaw eh kung anong gawin. Kung anong pang stressors yan. Tapos ito yung aking cafe. Miss Isolde Cafe. 19 level na ako. Level 19. Ito, dati konti lang siya. Dati kasi ang aking lalaruin sana ay pets. Yung how to pets. Mag-aalaga, magkakaroon ako ng farm din, mga pets ang nandun. Kaso, masyadong,
time consuming. Kaya mas okay na yung cafe kasi pag ako nagluto, 9 hours pa siya pwedeng ilabas at ilagay dun sa restaurant. Tapos ito guys, tingnan nyo. So ito yung aking cafe. Level 19 na ako. Yung pera ko, 64. Yung aking paper yan. Ito yung nilalaro ko. Hindi ako naglalaro ng ML. Cafe. Ito dati ay Cafe World eh. Pinalta na Cafe Land na ngayon. So ako ay nasa World Kitchen na ngayon. Tapos ayan, pag marami kang friends, makaka-receive ka ng maraming money para lumagin yung iyong shop, yung iyong cafe. Ayan, they will send you coins and gifts. Inayos ko yun sa akin kasi bala ko dito pag nag-extend na kasi mahirap mag-extend dapat may requirement na coins. So gagawa ko dito ng parang terrace na open siya. Ayan. So medyo nag-involve na siya para malibang-libang naman at hindi mag-isip ng kung ano-ano. Ayan. Positive vibes lang tayo guys. Pag ikaw may friend, bibisita ka doon sa iyong mga kaibigan na siya. Pwede mo siyang linisin. Depende kapag sinabi ng may-ari at may bayad sa'yo. And then, maghuhula ka ng niluluto nila. Kapag nahulaan mo, may price ka like 3,500 na coins. Yun ay pagpaganda ng cafe. Kasi iba't ibang tao yun nandyan. Yan yung iba di mo dyan kilala. Yung iba mo ka Facebook, pero hindi naman ito nakaano sa Facebook eh. Application ito, so maybe taga-ibang bansa yung iba mong ka-friends dyan. So yan ang aking libangan na games. Hindi ako nakikipag-irguhan. Ang tawag kasi sa amin nung sa gasan, sa father side ko, irguhan, istorya. Okay. Yung lolo ko kasi Spanish yung mga salita nun eh. Like, ano ba yun? Mahirap lang sila, pero siya ay sa panahon ng Spanish eh. Tsaka yung lola ko. Yung mga salita niya, yung bangko, mga Spanish yan, yung sako, postal yata, yung ganun. Iba't iba. Kaya yan. Yung lolo ko ay guwapo yun. Para siyang Spanish talaga. Parang foreigner. Aking buhay during quarantine days here in Manila lockdown. Na-document ko siya simula noong unang araw, nung nag-duty ako. Kaya I share with you who I am. Tapos mamaya manonood tayo ng Shalom World. Shalom means peace. Updated yung vlog ko, please subscribe on my vlog. At yung friend ko kanina nag-message sa akin kasi gusto niya gumawa ng vlog din. Sorry doon, kasi yun, ang akin lamok, iniipon ko yung kuleblo, hindi pa siya puno. Dapat kasi 8 kilo. Ayun. Yung friend ko, gustong mag-vlog. Hindi naman. Ewan ko sa kanya. Gusto lang niya magkwentuhan. Yun ay boy. Kaibigan ko siya.
lalaki. Gusto lang makipagtsikahan. Ewan ko, baka yun ay nakasubscribe na ngayon. Hi sa'yo. Alam mo na kung sino ka. Subscribe ka na, okay? Kasi kilala ko lahat ng nasa subscriber ko, nasa list ko, guys. Kaya kapag may nawala dyan, alam na. Siya yung haters. Parang nakikichismis lang. So, yun. See you later. Yung pimples ko medyo na, lumiliit na rin. Ayan. Maliit na siya. Gumagaling na siya. Ayan. Yung mukha ko talaga, patilos yan, guys. Medyo tumaba na lang ako. Kaya meron ako ditong sin dito sa ilalim. Ayan. So, ang mga sosa kasi, guys, matitilos ang mukha. Even na pupunta ka sa Spain, mga sosa doon, guys, malalapad ang noo at matitilos ang baba. Ganon kami mga sosa, guys. Tapos,
2,000 years later. Yes, good evening. Tapos na yung dinner. Yun lang, guys. Yun ang life ko here. And today is ika-7th day. Malapit na mag-isang buwan. So, if may virus ka, guys, within 14 days, makikita ka agad yung symptoms na lima sa'yo. Pero hindi natin masasabi kasi nangyayari, guys. Wag naman sana. So, hanggang 30 pa ang enhanced quarantine, yung lockdown. Ayun. Sa amin, guys, wala talagang umaalis. Ang umaalis lang ay yung mga health workers or stuck sa, for example, may mga, officials na tired, guys. So, nanonood ako ng mga renovation houses at meron ako nagustuhang house. So, ang laki pala ng gastos nun. Kailangan mag-abroad siya. Nag-abroad siya, kaya napagawa niya yung bahay niya. Kasi kung dito sa Pilipinas, utang mapapala. Ayan. Kita ko ganun. Pero ako, may papagawa ako sa amin, yung likod namin, guys. Kaya ako nag-work ngayon at sinusuportan ko din yung araw-araw na gastos niya. Yung pimples ko ay okay nyo. Paano kaya ito actually, maliit niya siya. Paliit ng paliit pala yan, guys. Paliit ng paliit yung mga peklat. Ang tagal magpuputi ng peklat, guys.